pong lahat ay tumayo at tayo po is dito manalangin para sa ating closing prayer ng ating pong prayer time. Maraming pong salamat, Panginoon, sa araw na ito. Maraming pong salamat, Panginoon, sa panalangin sa umaga, Panginoon. Maraming pong salamat sa presensya po ng bawat isa. Mga Panginoon, ang panalangin po ay makarating po sa inyo. Ang marami pong mga kasalanan, kami po ay inyong patawarin, Panginoon. Ito po kami nalalapit sa pangalan ni Jesus. Amen. Psalm chapter 34, verses 12 to 22. What man is he that desireth life, and loveth many days, that he may see good? Keep thy tongue from evil, and thy lips from speaking guile. Depart from evil, and do good. Seek peace, and pursue it. The eyes of the Lord are upon the righteous, and his ears are open unto their cry. The face of the Lord is against them that do evil, to cut off the remembrance of them from the earth. The righteous cry, and the Lord heareth, and delivereth them out of all their troubles. The Lord is nigh unto them that are of a broken heart, and saveth such as be of a contrite spirit. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivereth him out of them all. He keepeth all his bones, not one of them is broken. Evil shall slay the wicked, and slay that hate the righteous shall be desolate. The Lord redeemeth the soul of his servants, and none of them that trust in him shall be desolate. May the Lord bless us through the reading of his words. Dakilang Diyos na aming Ama na mapagpala sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon. Muli niyo po kami binalik sa inyong bahay sambahan, Panginoon, upang kami po ay magpuri at maglingkod sa inyo, Panginoon. Salamat po sa umagang ito na kami po ay nagsama-sama muli, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na gabayan niyo po ang aming programa, ang bawat isa na tatayo sa likod ng pulpito, Panginoon, ang mga ngaral ng inyong salita at maging sa makakarinig nito, Panginoon. Naway gabi niyo pong mabangong samyo, Panginoon, ang aming paglilingkod namin sa inyo, Panginoon, at lagi niyo pong itama ang aming mga puso, Panginoon, at gabayan niyo po ang bawat isa, maging ang mga mahal namin sa buhay. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Amen.
fall, white raiment shall begin. Before the angels he shall know his name, confess in heaven. Then onward to the hills of light, our hearts will up a flame, will vanish all the woes of nothing. Amen. Praise God. Yes. Faith is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. Amen. Makaupo na po tayo for Kids Choir. Alright, tayo po ay dadako na sa ating pagkakaloob. Habang umaawit po tayo, pwede na po kayo lumapit para po sa ating tithes and offerings. Pwede po natin find us faithful. We're pilgrims on the journey of the narrow road, and those who come before us light the way, cheering on the faithful, encouraging the weary, and as
po ulit manalangin. Panginoon, mga Panginoon sa lahat, maraming pong salamat sa araw na ito, Panginoon. Mga Panginoon, kayo po ang magbalik, Panginoon, nagbigay po ng kanilang mga tithes and offering, Panginoon, kanila po mga inhayag para sa inyong pangalan. Maraming pong salamat, Panginoon, sa inyong pong biyaya sa bawat isa po sa amin. Mga Panginoon, amin po itong ibalik, Panginoon, patuloy sa inyo. Kayo po ang manguna sa amin, maging sa programa po, Panginoon, sa pagpapatuloy. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
Magandang umaga po sa inyong Sometimes I weary upon the path I tread. Ulitin po natin. Pinapatagal ko po talaga yung ano ko. Practice lang. Sometimes I weary upon the path I tread. Sometimes my heart faints, I fear what lies ahead. But when upon my knees I seek the Father face to face, He may not give the answers, but He always gives His grace. And it's just like the Lord to lead our feet in ways we cannot see. Yes, it's just like the Lord to take us where the darkness seems to be. But one day when we gather in that great and grand forever, we will see His hand has failed us never. No, never trust the Lord. Just when the darkness is closing round my head, just when my strength fails, I lean on Him instead. Oh, the sun just comes shining through. I see Him face to face. I do not need the answers, I only need His grace. For it's just like the Lord to open wide the eyes that could not see. Yes, it's just like the Lord to flood His light where darkness used to be. Oh, someday when we gather in that great and grand forever, we will see His hand has failed us never. No, never trust the Lord. Oh, one day we will gather in that great
Purihin ang Panginoon. Salamat sa Diyos. And this time ay tawagin ko na po yung aking pamilya para po at yung mga susunod nating family ay mag-ready na po kayo. You will be scheduled. Nakalagay po yan sa ating GC. Ang amin pong aawitin ay hinango sa Romans chapter 8, verse 57 o 37, Nay, in all these things we are more than conquerors. Lahat po tayo ay higit pa sa magtatagumpay o kayang-kaya tayong i-enable ng Panginoon na manalo sa lahat ng battle po natin. Kaya po, pag ikaw ay nakakilala sa Panginoon, ikaw ay may Kristo sa iyong puso, mga kapatid, lagi kang panalo. So this time, aawitin po namin ang isa sa mga kinanto po ng mga kapasturan during the time of ng 90s yata ito, no? Kasagsagan ng mga magagaling mga pastor na kumanta. Ang Philippine Singing Men. Sige lang. Hello, mic test. Okay, go. Hello. Alright, ready? Okay na, preacher? Okay na to? Ano? Strap? Okay. Ang dami namin commercial, mga kapatid. Sige. Mga kapatid, itali nyo rin yung mga anak ninyo, ha? Kaya kanina habang kayo nakatayo dito, may mga nakatayo. Normal lang yan, okay lang po yan. At, sige. In a world of sin, hopelessly lost, no peace within. Searching for love in a world of hate, no way I could win. Then the Savior came my way. He turned my darkness into day. And on that day I was born again. Praise the Lord, I was born to win. Born to win, hallelujah, was born to win. I'll never give up, never give out, never give in. No matter what Satan throws my way, I'll still go on in Jesus' name. Through His love, mercy that knows no end, praise His name, I was born to win. Since I began to run this race, many the trials I've had to face. Mountains so high, valleys so low, and rivers so wide. No need to worry, no need to fret. Things may look bad, but it ain't bad yet. God said He'd go with me right to the end. How can I lose when I was born to win? Born to win, hallelujah, was born to win. I'll never give up, never give out, never give in. No matter what Satan throws my way, I'll still go on in Jesus' name. Through His love, mercy that knows no end,
Praise His name, I was born to win. Born to win, hallelujah, was born to win. I'll never give up, never give out, never give in. No matter what Satan throws my way, I'll still go on in Jesus' name. Through His love, mercy that knows no end, praise His name, I was born to win. Born to win, hallelujah. Amen. Purihin ang Panginoon. O, natapos din tayo. Kanina lang kami nag-practice. Kanina umaga. Ako talaga naman. Buti na lang ayan, nakakatuwa. Makakita tayo ng mga musician natin, mga anak. Preacher Lester, tumutugtog pala ito no? Sa susunod, siya naman ang magsosolo sa tingin ko. Si Ma'am Sheila naman ang tutugtog. Ha? Amen. Purihin ang Panginoon. At siyempre, andito yung mga future musician natin na kung kayo ay patuloy na mag-aaral, patuloy pa kayo magbibigay ng panahon, pag-ibig sa musika, mga kapatid, talagang gagamitin kayo ng Diyos. Kaya salamat sa Panginoon, ang church po natin ay kahit papano ay binigyan ng regalo ng Diyos pagdating sa music, pagdating sa mga instrument po natin. Alam nyo, nung isang last meeting namin, na nalulungkot ako sa mga churches talaga na lumipas na ang maraming panahon. Walang mga musician sa church, mga kapatid. I don't know, Ma'am Sheila, kung dumating sa punto ng church natin sa Marikina na walang tumutugtog. Halos lahat laging meron no? Laging meron talaga nilalagay. Pero makakalungkot kapag sa isang iglesia na wala ang music. Very boring talaga, mga kapatid. At it will uplift your spirit kapag meron pong mga awitan na magagaling tumugtog, magagaling umawit sa Panginoon. Kaya po, I encourage everyone this coming Sunday and throughout the week ay makakarinig na po tayo ng mga pamilyang kakanta sa Panginoon. Pastor, hindi active yung asawa ko, hindi ka active yung anak ko. Pwede bang kumanta? Ay di okay, mas maganda kung sila makakanta. Ang magiging battle nyo lang dyan madadala nyo ba sila sa Panginoon? Okay, so gawin nyo po yan. Napakasarap maglingkod sa Panginoon. Napakasarap makita ninyo ang sarili ninyo. Wala lang sa mundo, hindi lang sa mundo, kundi talagang kayo naglilingkod sa Panginoon. Alright, so purihin ang Panginoon, mga anak, sa aking pamilya, purihin ang Panginoon na kayo ay nakaawit ngayon. Alright, this time, tatayo na po tayo sa ating pagbabasa ng salita ng Panginoon, ang ating pong pag-aaral. Good morning, mga kapatid. Kamusta po kayo? Kamusta ang inyong natitirang buwan ng Nobyembre o araw, linggo? We have only 2 months left. At kamusta? Naging mabunga ba ang inyong taon? Naging matagumpay ba ang taong ito? Ayan, habang ako po ay nagsasalita. Pagitnaan nyo yung mga maliliit natin, ha? Pagitnaan nyo. Huwag kayong mabother dyan. Pag iyan ay binibin yung masyado, nako, aalipinin kayo niyan. Ngayon pa lang talagang dapat sinusuwete nyo na yan. Ha? Ayan, ang dami nating mga babies, Kala ko Christmas party na. Purihin ang Panginoon, dami nating kids, Kasya ba yung ating Sister Venus, kasya ba yung ating tinapay mamaya sa tingin mo, lahat ng mga bata natin? Ha? Merong? May karyoka, talaga. May aawitan tayo. Talaga? May birthday ba ngayon? Baka may Maraming may birthday ngayon. Pero yung lang muna sa loob ng isang linggo, itong lang ha. Oo, para yung, wag tayong gutumin tong taong ito hanggang Disyembre ha. Unti-untiin natin yung mga paghahanda. Kasi walang taong gutom ngayon. Lahat ng tao ngayon busog. Kasi tumanggap na ng tumanggap na, ewan ko, Preacher Lester, may tinanggap ng 13-month pay yata. Nag-isip siya ng malalim. Parang wala pa yata kami. Yung mga magulang, may 13-month din ba kayo? Wala din. Ang lungkot naman. Kaya pala ang lulungkot ng mga nanay,
O sige, magbasa na po muna tayo para sumaya tayo. Alright, Matthew chapter 8, verse 5 to 13. Matthew chapter 5, of chapter 8, rather, mga kapatid. Matthew chapter 8 from verse 5 to 13. Babasahin ko po. And when Jesus was entered into Capernaum, there came unto him a centurion beseeching him, saying, Lord, my servant lieth at home, sick of the palsy, grievously tormented. Sabihin, talagang ano to, mamamatay na po to eh. Sa isang chapter ng book ng Luke, kumbaga talagang nasa ikamamatay na yung kanyang sakit. And Jesus said unto him, verse 6, saying, Lord, my servant lieth at home, sick of palsy, grievously tormented. Verse 7, Jesus said unto him, I will come and heal him. Pupunta ako, sabi ng Panginoon. Then the centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof, but speak the word only, and my servant shall be healed. Ang galing ng ano nito, tong centurion na ito, ha? I am a man under authority, having soldiers under me. And I say to this man, go, and he goeth, and to another, come, and he cometh, and to my servant, do this, and he doeth it. Verse 10, when Jesus heard it, he marveled and said to them that followed, verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel. Makikita po niyo yung ano niya, yung kanyang authority. Sabi niya, may mga tao ako na sumusunod sa akin. Sabi niya sa verse 9. And then verse 11, and I say unto you that many shall come from the east and west and shall sit down with Abraham and Isaac and Jacob in the kingdom of heaven. But the children of the kingdom shall be cast out into outer darkness, and there shall be weeping and gnashing of teeth. And Jesus said unto the centurion, go thy way, and as thou hast believed, so be it done unto thee. And his servant was healed in that self-same hour. Yung maliit na oras, yung panagpo na yon, mga kapatid, sa loob lamang ng isang oras, nakita ng Diyos ang kanyang dakilang pananampalataya. Kaya doon din sa loob ng isang oras na yon o doon self-same hour na yon, mga kapatid, may pinakita ang Diyos sa kanya. Ang ating pong key text ay nasa verse 10. When Jesus heard it, he marveled and said to them that followed, verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel. Grabe to, mga kapatid, sa kanyang pag-ikot, wala siyang ibang nakitang klase ng pananampalataya. Great faith, dakilang pananampalataya, no, not in Israel. That will be our topic. Great faith. Dakilang Diyos, pagpalain niyo po kami sa pagkabasa ng inyong mga salita. Ihanda niyo na po ang aming mga puso't kalooban at ma-check ang aming pananampalataya, ang aming paglilingkod sa inyo. Panginoon, alisin niyo po ang any disturbances na pwedeng mangyari para hindi po namin marinig kayo. At huwag na namin lisanin ang lugar na ito na hindi namin kayo nakatagpo. O Panginoon, tulungan niyo kami na makapaglingkod ng buong buo sa iyo. I-bless niyo po ang inyong lingkod, i-bless niyo po ang inyong mga salita. Minsan pa kayong gumawa sa buhay po namin. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Makakaupo na po tayo. Ngayong araw na ito, nakalive tayo, no? Anak? At yung aking pong pinsan, ang kanya pong mga kapatid ay nasa Isabela ngayon. At yung isa kong pinsan doon, si Ate Edna, ay nagdiriwang ng kanyang birthday. Ano po? Kaya malungkot sila, pero ganun pa man, ay andun sila para po magbigay comfort at alagaan ang aming pinsan, yung kanyang pong kapatid, Ate Helen Paras. At hopefully, mga kapatid, bago mag-end ng December, ay babiyahe uli ako patungo doon para po mag-pray at bisitahin ang aking pinsan. Alright. Number 1 is the authority of the centurion. That's verse 9. At babalik ta rin ko lang ito, hindi siya sequence. Ano po? The authority of the centurion. Number 2 is the acknowledgement of our Christ Savior. Yung pag-acknowledge niya, yung napagkakita ng Panginoon dito sa centurion na ito. And number 3,
the acceptance of the gospel of Christ. Dahil siya'y sumampalataya, naligtas ito at kasama yung may sakit. And the assurance of God's compassion. Now, what makes up a great faith? Bakit ito naging dakila, mga kapatid? Alam naman po natin, ang pananampalataya ay ginamit ng Diyos para yung mga bagay na hindi pa nahahayag sa ating harapan, kahit wala pa, dahil may pananampalataya, andyan na. Mga kapatid, nandyan po ba kayo? Okay? Mga kids, sit properly. Sit properly. Upo lang na maayos. Ilagay ninyo yung likod ninyo, nakasandal na ganon. Kung kayo'y antukin, okay lang, walang problema. Sige lang, upo lang na maayos. O, Eliza, yung dalawa mong anak dyan, sige. Yan, yan. Okay. Tapos si Mami Carmelita, si Ben, si Nika, tatlo yung anak niya sa tabi. Ayan. Nika, ha? Oo. At yung aking CR doon, talaga namang mayat-maya, pinupuntahan nila kanina. Okay. Pag ang tatay, yan, katulad yan, Tatay Romar, okay lang yan. Sige, tayo-tayo lang yan, ha? Tapos, yun, si Tatay Gerald, ganun din, ano? Ayan, okay yan. Venus, yung dalawa mong anak yan. Ha? Sa likod mo. Pagka malilikot, patabihin nyo lang. Okay. Now, what makes a great faith? Now, the proper and right understanding of power and authority and its equivalent application in relationship to the Lord Jesus Christ. Yung bang meron kang kapangyarihan, may authority ka, pero inilalagay mo sa tamang kalalagyan ito. At nagre-recognize din ito ng kapwa authority. Yung soldier na ito, mga kapatid, ay kino-consider niya yung nakaharap sa kanya. Okay? Hindi niya ginamit yung kanyang human authority as a Roman soldier, as a centurion, para sabihin niya, may kapangyarihan din naman ako. Nakikinig po ba? At yung kanyang kapangyarihan, alam niya na hanggang panlupa lang yon. Para pasunurin ang mga tao, para utusan ang tao, para magbigay ng mga authority din sa mga tao. Hanggang doon lang sa lupa yung kanyang authority. Considering his people, diba, binanggit po dyan eh. Sabi niya, meron akong mga tao, for I am a man under authority, having soldiers under me. Meron siyang 100, almost hundreds and thousands of people around him. Itong centurion na ito. Meron bang centurion dito? O sa panahon natin, sabihin na natin, meron bang colonel dito? Meron bang general dito? Tumayo yung lalaki. Pastor, kasama ko po yung general ko. Yung tinuturo niya pala niya, asawa niya. Pastor, magaling ang mga babae, pero wala sa kanila ang kapamalan. Katuwang sila. Okay? So, considering his people, considering the power na meron siya, and considering the position, mga kapatid. Sabi niya, sapagkat ako rin naman ay taong nasa ilalim ng kapamahalaan na may nasasakupan akong mga kawal. Meron ba kayong mga pinamahalaan na mga kapatid? Ikaw ba'y boss? Sabi na natin. Para makakuha tayo ng layman's term natin. Ikaw ba ay nandito sa kalagayang may kung kanang hinahawakan? Isa ka bang manager? Teacher ka ba? Boss ka ba? CEO ka ba? Ang kanyang kapangyarihan, sabi niya, sinabi ko rito, yumaon ka at siya'y yumayaon at sa isa, halika at siya'y lumalapit at sa aking alipin, gawin mo ito at kanyang ginagawa. Ganun siya makapangyarihan, mga kapatid. Ganun siya, merong power. Yung kanyang authority nandun. Yung iba sumusunod kasi takot. Not out of respect. Masarap pasunurin ang tao kasi iyon siya. Ang hirap pasunurin kaya ng taong maraming alibay. Pagka alam niya nang uutusan siya, tatalikod na yung mga kapatid ko niya may kinukutkot. O kaya naman, pagka wala na siyang matsyempoan, magtuturo na lang siya.
Kaya po itong Roman soldier na ito, itong military officer na to, meron siya pong 100 soldiers under his command. However, mga kapatid, hindi niya ine-expect na yung kanyang tinitingalading merong authority will come to his house. Being an army officer, he operated in a system of authority where he received the command and it was carried out. Pero nung makita niya ang Panginoon, he believed in the authority of God. Mga kapatid, kaya kahit ano pang posisyon na meron ka, sabihin mong ginagalang ka, ikaw ay isang boss, ikaw ay kumikita ng malaki. Pero kapag nasa loob tayo ng church, we respect each other and we respect the authority na binigay ng Diyos sa lingkod ng Panginoon. Na bumalik sa pananaw ko, Preacher Wilson and Mami Carmelita. Ako rin, mga kapatid, pag ako'y nakarinig na ikaw ay mayroong position, I respect. Minsan tinatawag pa nga kita dun sa position mo eh. Kap, Mayor, President. Ginagamit ko yun just to give emphasis na may authority ka. Pero alam nyo ba, sa panahon natin, nakakalungkot, may mga yumuyurak ng authority ng pastor. Ang masakit pa rito, sasabihin sa'yo, pastor ka pa naman. Wala ka namang ginawa, ah. Kaya itong dalawang ito, hindi nakapagpigil eh. Ako naman, pangiti-ngiti lang na ganon, nung makita ko ang pagdudot-dot sa inyong lingkod. Wala naman ako magawa eh. Andun ang mga lupon, pero ganun pa man mga kapatid, pinabayaan ko na lang. Bakit? Ang sabi nga, bakit mo gugugulin ang isang bagay o ang maraming balitaktakan kung yung kinakausap mo hindi naman nakakaunawa? It's just a useless and futile. Baliktarin mo na lang, talikuran mo na lang. That is the best system na gagawin mo para mapahiya siya. Talikuran mo na lang at huwag ka nang magsalita. Tama po ba? Kaysa sasabayan mo pa yan, ako mga kapatid, walang mangyayari. The authority of this centurion, ayos. Meron siya eh. And number 2 is the acknowledgement to our Christ Savior. Ito na po yun. Yung kanyang pagsasubmit sa authority ng Panginoon. Makita po natin, ang sabi po dyan, and when Jesus was entered into Capernaum, there came unto him a centurion beseeching him, saying, Lord, my servant lieth at home, sick of the palsy, grievously and tormented. And Jesus said unto him, I will come and heal him. Verse 8, and centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof. Mga kapatid, nakita nitong magaling na lalaking ito, na sa kabila ng kanyang kapangyarihan, alam niya may kahinaan siya. At limitado yung kanyang magagawa. At yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang pera, wala nang magagawa. Sa oras na pagka pinag-uusapan na ang buhay at kamatayan. Mga kapatid, salamat na lang, ang Panginoon ay pumasok sa Capernaum, nakita niya si Kristo, at na-recognize niya ang Diyos na ito ay galing sa Panginoon at magliligtas at magpapagaling ng may karamdaman. Mga kapatid, kinilala niya yon. Kaya nagpapasalamat tayo sa Panginoon, mga kapatid. We always acknowledge the power of prayer. May sakit ba kayo? May nararamdaman ba kayo? Mga kapatid, acknowledge the Jehovah Rapha, our God that healeth. May nararamdaman ka ba? Mga kapatid, sabihin mo sa church, ipagpe-pray ka namin. Huwag yung late na, huwag yung huli na.
Saka na lang namin mababalitaan. Minsan, yung alam nyo, may mga problema sa church na mahirap sabihin, lalo kapag ang sakit mo ay cancer. Nakakahiya eh. Parang bakit nangyari yan? Ikaw pa na Kristiyano, nagkaganon ka. Pero mga kapatid, kung alam mo sa sarili mo na wala ka namang ginawa, anino ng pagkakamali sa buhay mo, nagkasakit ka mga kapatid, kung dinil ka ng Panginoon, it's about time for you to repent and go back and ask forgiveness and pray to God na pagalingin ka ng Diyos. The acknowledgement to our Christ Savior. Mga kapatid, katulad nung babae with the issue of blood for 12 years sa Matthew chapter 9 verse 20 to 23. And behold, a woman which was dressed or diseased with an issue of blood 12 years came behind him and touched the hem of his garment. Kinilala niya ang Panginoon ang sabi niya, if I may but touch his garment. Alam niyang hindi siya makakalapit, mahina siya mga kapatid, nauubusan siya ng dugo for almost 12 years. Papalad pa to, buhay, 12 years. Naalala ko yung kapatid mo. Dinala natin sa East Avenue. Mga kapatid, kulay puti na. Hindi mo na makita yung itim. Puting-puti na mga kapatid. Ang sabi ng kanyang pamangkin doon sa East Avenue, bakit ngayon nyo lang dinala? Mga kapatid, konti na lang. Ano yan problema ng mga babae yan eh. Diba? Pag may bukol, may mayoma, at hindi natanggal yan, naku mga kapatid, talagang dapat bigyan nyo ng atensyon ang kalusugan ninyo mga babae. May nakapa kayo, may nararamdaman kayo. Salamat kung may asawa kayong very caring, tara, dalhin na natin sa ospital yan. Huwag nyo dadalhin sa albularyo. Baka piga-pigain yan. Lalo kayong napahirapan lalo. Kailangan ng science, mga kapatid, para makita kung anong dahilan. Kayong maniniwala agad sa mga ano yan, yung bata, biglang nagsuka, sabi nila, ay, ano ka? Nabati ka. Wala po tayong ganun. May napakain ka lang na hindi maganda. Na-impatyo lang yan. Baka yung napakain mo, panis na gatas na, kaya suka na suka yan. Wala tayong mga nilalagay pa ritong mga kung ano-ano na, anong tawag doon? Yung sinulid. Wala tayong ganun mga kapatid. Those are traditions of men. Kapag may sakit ka, kailangan mo ng doktor. Kailangan ng science, makita, ma-check up, kaya maraming instrument para makita ang tunay na sakit sa'yo. Hindi hinuhulaan. Hindi tinatawas kapag may nagkorte doon sa tubig na parang duwende. Mga kapatid, naku na, duwende ka! Kailangan mag-alay ka ng ganito, pakawalan mo. Lagyan mo ng kanin, ubas, kasi natapakan mo. Mga kapatid, walang ganun. It's always by faith. You have to acknowledge the Jehovah Rapha na siyang nagpapagaling po sa atin. Kaya kapag marami kang ganun, mga kapatid, naku, ang dami mong orasyong gagawin para gumaling ka. Kaya ayusin nyo na po yung pagkain ninyo. Mag-diet po kayo. Dagdagan nyo ng maraming tulog. Ngayon ko na-realize na masarap palang matulog, mga kapatid. Ang sarap matulog, mga kapatid. Hintayin ninyo yung wala nang gisingan. Kaya kayo mga kabataan kayo na ginagawa nyong araw yung gabi, at yung gabi ginagawa nyong umaga. Anak ko, hintayin ninyo mga kapatid. Mga anak ko, makinig kayong mabuti. Hindi lang kayo pinapangaralan ko. Hindi yung gumigising ka ng madaling araw, mayroon kang nakakasalubong, siya patulog pa lang, ikaw pababa, nagigising pa lang. Naku, hindi na bali ko yung pagpupuyat mo. Nasasabi ko, kumikita ka, nagtatrabaho ka alang-alang sa... Kaya kahit yung mga call center natin, siguro okay din naman, pero magbigay din kayo ng panahon sa sarili ninyo. Preacher Wilson, kamusta ka na? Ganyan-ganyan lang yan, pero matibay. Matibay. Do we acknowledge? Katulad din babaeng ito, if I may but touch the hem of his garment, I shall be whole. Mga kapatid, pinilit niyang lumapit sa Panginoon. Mga kapatid, may problema ba kayo? Not probably physical health, Probably the issue of spiritual sickness. Wala kang kapayapaan, marami kang bagabag sa puso, marami kang dalamhati, marami kang weariness sa buhay.
Marami kang mga bagay na inilalapit sa Panginoon, mga kapatid. Pero ang babaeng ito, sabi niya, lalapit ako sa Panginoon, mahawakan ko lang ay ang laylayan ng damit ng Diyos. Mga kapatid, do we do that? Ginagawa ba natin yan? Katulad nung lalaki doon sa Matthew chapter 9, o sa Mark chapter 2, yung lalaki na may sakit din, naririnig nila ang Panginoon nasa loob ng bahay, ang ginawa ng mga lalaki ay umakyat sa bubong, ibinaba, tinali yung may sakit, at ibinaba doon sa loob ng bahay sapagkat andun ang Panginoon, mga kapatid. Mga kapatid, wala kang ibang lalapitan kundi ang Panginoon. The acceptance of the gospel. Chapter 11, verse 11. And I say unto you, that many shall come from the east and west, shall sit down with Abraham and Isaac and Jacob in the kingdom of heaven. Anong pinapakita po dito? Tatanggi ang mga taga-Israel, ang mga Hudyo. Pero marami manggagaling sa silangan, marami manggagaling sa west, na mga hindi Hudyo, paniniwalaan nila si Kristo. Hindi tayo Hudyo, tayo'y mga hentil, pero pinaniwalaan natin ang ebanghelyo ng Panginoon. Kaya dito makikita po natin yung acceptance ng Panginoon, bagamat siya'y centurion, may sakit yung kanyang mga alila, mga kapatid, hindi tinangi ng Panginoon, hindi pumili ang Diyos ng kanyang pagagalingin. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Kung ikaw ay lalapit, hindi ka tatanggihan ng Panginoon. Kung ikaw ay magpapakumbas sa Panginoon, mga kapatid, may matatagpuan ka. Kung ikaw ay maghihingi ng kapatawaran sa Panginoon, ikaw ay patatawarin ng Diyos. Mga kapatid, merong acceptance of the gospel of Christ. Tinanggap ng laking ito ng kanyang sambahayan at sinabi ng Panginoon, maraming nakikinig sa akin, maraming sumusunod sa akin, nakikita lang ang miracle. Pero pagdating sa ebanghelyo, ayaw nila akong paniwalaan, lalo na yung mga bansang Israel, sunod ng sunod sa kanya, pero ayaw maniwala. Kaya ang sabi ng Panginoon, from the east, from the west, may maraming bansa ang makakarinig ng ebanghelyo, sila yung makikinabang. Kaya mga kapatid, nakinabang tayo ngayon eh. Hindi man tayo pinili, talagang apple of the eye tayo ng Panginoon, pero dahil by faith of Abraham, by faith of Isaac, mga kapatid, pinaniwalaan natin ang Diyos ni Isaac, pinaniwalaan natin ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, hanggang sa dumating sa atin, mga kapatid, you will be considered as the family of God. Kaya salamat sa Panginoon. Katulad ng binanggit niya dito. And I say unto you that many shall come in from the east and from the west, shall sit down with Abraham and Isaac and Jacob in the kingdom of heaven. Kaya mga kapatid, pagdating doon sa langit, hindi lang naman puro Hudyo dun eh. Ibang-ibang bansa rin na mga kumilala sa Panginoong Hesukristo. Kaya katulad ng isang handaan, sabi ng Panginoon, will sit kasama ang Panginoon. It's a manner of, parang pinapakita dito yung handaan sa piging. Nang ang Panginoon ay nag-invite, nakaready na lahat, marami ng mga ayaw pumunta. Yung isa, ang sabi niya, hindi muna ako pupunta. Ano sabi doon? Bumili ako ng bukid eh. Kailangan tingnan ko muna. Yung isa naman, bumili ng hayop, kailangan ko subukan. Yung isa naman, bagong kasal. Kaya mga kapatid, yung acceptance ng Panginoon sa centurion na ito, makakasama siya dun sa kasalan. Makakasama niya ang mga prominenteng tao, ang mga mararangal na tao sa handaan ng Panginoon. Bakit? Kasi pinaniwalaan niya yung authority ng Panginoon. Mga kapatid, ano nangyari dito? Ano pong nakita natin dito? The assurance of God's compassion. And Jesus said unto the centurion, go thy way, as thou believest. Believe. So be it unto thee.
and his servant was healed in the self-same hour. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Ang Panginoon, hindi lang siya nagpapagaling. May kasama itong kaligtasan. Pwedeng gumaling sa katawan, kung mapapahamak naman ang kaluluwa mo, wala ring silbi. Pero ang Panginoon, mga kapatid, inapakita niya ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng pagpapagaling sa iyo, sa pagpapaayos ng buhay mo, ayusin ang tahanan mo, kasabay nito ay mata mo ang kaligtasang ibinibigay ng Diyos sa buhay mo. Kaya po nagpapasalamat tayo that His love is unlimited. Hindi na uubos ang pag-ibig ng Diyos mula noon hanggang ngayon, mga kapatid. Ito yung sinasabi natin na hindi na uubos ang pagmamahal ng Diyos sa akin at sa inyo. Kahit sa mga mahal natin sa buhay na hanggang ngayon, pinagpe-pray pa rin natin kung kailan sila tatanggap, kung kailan natin sila maisasama, kung kailan natin sila madadala sa Panginoon. His love is unlimited, mga kapatid. Baka nagsasawa ka. Baka pagod ka na. Gusto kong sabihin sa iyo, ang pag-ibig ng Diyos is unlimited. Unwavering, hindi nagbabago. Unconditional, mga kapatid. Kahit ano pa kalagayan mo, dahil mahal ka ng Diyos, kahit mali pa ang nagawa mo, ang Diyos mapagpatawad. Katulad po nito na ating binasa, mga kapatid, ang centurion na ito, bagamat siya ay under authority, the system ng gobyerno ng Roman soldier, kinilala niya si Kristo. Gumaling, mga kapatid. Pero ang sabi niya, marami pa rin hindi naniniwala eh. Mga kapatid, katulad ba tayo ng centurion na ito? Katulad ba tayo ng taong ito na kahit meron siyang ipagmamalaki, kaya niyang gamitin yung kanyang authority sa pagpapakumbaba? Ang tao minsan, wala pang naaabot, mayabang na. Wala ka pang napapatunayan, wala namang masama kung ikaw ay mangarap, managinip, panaginip pa lang yun. Huwag mong ilalagay-lagay ang mga bagay na natutunan mo sa utak. Samahan mo lagi ito ng pagpapakumbaba. Mga anak natin, mga young people natin, malakas kayo. Very aggressive kayo. Ano man ang ma-achieve ninyo sa buhay, kasama lagi ang humility. Yung great faith na ito, mga kapatid, walang nakita ang Diyos sa Israel. Bukod tangi lang sa kanya sinabi. At yung pananampalatayang ito, ang nagdulot sa kanya para gumaling at sila'y makakilala sa Panginoon. And after this, mga kapatid, wala na tayong narinig na balita, pero I do believe na ginamit ng Diyos ang kanyang pananampalataya para maging halimbawa sa atin. Ano man ang naabot mo, ano man ang pinagpe-pray mo sa Panginoon, lagi mong kailangan ng pananampalataya sa Diyos. Kung ang Diyos ngayon ay titingin sa silangan, mga kapatid, kaya niya magturo dito sa atin. Ako, itong pamilyang ito, talagang ibang klase ang pananampalataya nito. Na-preach ko na ba dito yung o nabanggit ko na ba yung testimony nung last Sunday na nangangailangan tayo ng pera? Nabanggit ko na ba nung Sunday ko ba nabanggit yan? Ibang klase talaga, mga kapatid. Minsan nagugulat ako. Minsan nagtataka rin ako sa ginagawa ng Panginoon sa church po natin. Pagka tinitingnan ko kayo lahat, tinitingnan ko ang background ninyo, mga kapatid, nakikinig pa ba kayo? Magtatapos na ako dito. Sana hindi lang isang ganung klase ng pananampalataya ang makita ko. Kundi kahit sa panahon na may problema, kasakunaan, kahit ikaw lang, makita pa rin ng ating Panginoon ang dakilang pananampalataya sa iyo. Hindi lang sa akin bilang inyong pastor. Sabi nga balagoo nga Hindi ko magawang umabsent, hindi ko magawang magalit, hindi ko magawang sabihin sa pulpito yung nararamdaman ko.
I have to be cautious. Pero kapag ang miyembro, pagka gusto niyang umalis, mawala, okay lang. Pero ang pastor, ang pamilya ng pastor, hindi po pwede. Ewan ko sa mga anak ko, sa mga anak ng preachers natin, mga preachers, iba na ang expectation pagdating sa ministry. Lagi may mapupula at lagi may mabubutasan. Pero pagdating sa church, mga kapatid, iisa lang tayo na naglilingkod sa Panginoon. Alam niyo po ba na ang inyong paglilingkod, yung inyong pagpunta sa church ngayon, nakikinig po ba kayo? Makinig muna. Nakatingin na ang Diyos sa akin bilang pastor kung papaano ko ihahayag ang kanyang mensahe, individual. Bilang pastor. At ikaw naman na nakaupo ngayon, tinitingnan ka na ng Diyos bilang isang individual kung paano ka naglilingkod sa Kanya. Hindi na yung bagay na magiging reaksyon mo, ano yung pupunahin mo, hindi yun ang titingnan ng Panginoon eh. Ang ginagraduhan na ng Diyos dito, ikaw na nakaupo ngayon, anong klaseng pananampalataya meron ka habang nakaupo ka? Ikaw ba'y naglilingkod o pumupuna ka lang o inupo mo lang ang puwet mo para makita mo na sarili mo nasa church ka? Yun ba yun? Mga kapatid, it's about to see your performance, ang klase ng pananampalataya na meron ka. Hindi ko rin makita kung may pupuna ba, hindi ko rin ba maalam kung merong sisita, meron bang magbibigay ng reaksyon. At bago mo gawin yan, lagi mong chechikin ang sarili mo. Teka, bago ako magbigay ng komento, kamusta ba ako sa Panginoon? Bago ka magkomento sa gawain ng Diyos. Again and again, mga kapatid, pagdating mo sa church, ikaw na at ang Diyos kung ano ang ginawa mo sa Kanya. Hindi na yung nakita mo kung anong klaseng preaching. Bonus na to pagka may preaching. Nakita mo may kumanta, bonus na yon. Pero yung pag-upo mo dyan na makikita ang pananampalataya kung kanino ka nakatingin. Yung iba kasi talagang, yung mga nag-i-invite sa inyo, anong sabi nila? Nahihiya kami. Kung tatanggapin pa ba kami? Mga kapatid, ang church natin open. Hindi ko rin naman alam kung ano nagawa ko. Pero so far as I know, mga kapatid, wala naman tayong inagrabyadong tao. Lahat okay. Walang masamang tinapay kay pastor. Areglado lahat. Kaya tong church po natin, as a family, mga kapatid, nagtuturuan tayo. Hindi nagtuturuan na. Tinuturuan tayo. Masarap lang sa church natin, may kikilalanin kayong tatay, may kikilalanin kayong authority, may pastor na magsasabi at magtuturo sa inyo. Yun naman ang trabaho ko, mga kapatid eh. Kaya kapag may kinausap ako, mga kapatid, doon ko na makikita kung anong klaseng pananampalataya meron ka. Pagdating sa Panginoon. Now, mga kapatid, kamusta ang pananampalataya mo sa Panginoon? Gumaling yung centurion, gumaling yung kanyang alila. Meron siyang kapangyarihan, pero hindi niya ginamit yung kanyang kapangyarihan, kundi bagkos siya nagpakumbaba at kinilala niya yung mas mataas na authority. At ito ay ang galing sa Panginoon. Ang sabi ng centurion, Panginoon, marumi ang aking tahanan, hindi kabagay sa bahay namin. Parang sinasabi ng centurion na ito, Panginoon, kung lahat ng kasalanan makikita mo sa mundo, makikita mo rin sa loob ng aking tahanan ang mga kasalanan ito. You're not, sabi niya, hindi ka karapat dapat pumunta sa ibabaw o sa ilalim ng aking bahay. Ang gusto ko lang, Panginoon, sambitin mo lang ang pangalan ng aking alila at siya'y gagaling. Mga kapatid, nagdamot ba ang Panginoon? Hindi. Kaya kinonsider siyang so great faith. Dakilang pananampalataya. Walang makakatulad sa Kanya. Purihin ang Panginoon dahil may ganito tayong halimbawa na pwedeng tularan.
Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po. We have to reflect. Magmuni-muni kami, Panginoon. Mga kapatid, at the top of my voice, hanggang sa pangangaral, mga kapatid, dahil ako na ito at ang Panginoon gamitin lang ako ng Diyos sa inyo. Pero ikaw na nakinig, ikaw na at ang Panginoon yan kung paano ka magre-react sa mensahe. Kamusta ang pananampalataya na meron ka? Aalon-alon? Hindi stable? Nagsishrink? Mahina? Little faith? What kind of faith do you have? Kasi kung meron kang dakilang pananampalataya sa Diyos, dahil alam mo sa Kanya manggagaling ang kapangyarihan, ang gamot, ang lunas sa hinahanap mo, kailangan mo ng pananampalataya. Tumayo po tayong lahat. You will check it. Kung ikaw ay nakakilala na sa Diyos, diyan magsisimula ang tamang pananampalataya. Kaya mga kapatid, yung mga bagay na parang imposible, magkaroon tayo ng permit, magkaroon tayo ng pananalapi sa church, pagpalain kayo, gumaling ang may mga karamdaman sa inyo, magkaroon kayo ng trabahong maayos, maayos ang tahanan ninyo, magkasundo ang mga mag-asawa, maayos ang pamilya, magkaroon ng kapayapaan. Mga kapatid, it takes faith at umasa ka lang sa Panginoon para mangyari yan. Hindi ko alam mga kapatid, pero ang Diyos na ang gagawa ng lahat ng ito. Ako'y instrumento para sabihin ko sa inyo, magtiwala ka sa Panginoon kung paano ako tiwala sa Panginoon. You can come, sabi mo, Panginoon, increase my faith, magkaroon ako ng dakilang pananampalataya sa inyo, wag ito magbago, wag ako mag-doubt, umasa ako sa inyo, may trabaho naman kami, kung meron kang nilalapit sa Panginoon na maayos ito, marami kang hindi na i-commit, marami kang mga bagay na pagdududa. Kasi nga, mga kapatid, sa totoo lang, nilalamon tayo ng sistema ng mundo Yung pride natin, yung ego natin, ayaw nating nasasaling. Mahina tayo talaga mga kapatid. Kailangan mo nang may nagtuturo sa iyo. Kailangan mo ng salita ng Panginoon para madiretso yan. Ngayon, kung magmamatigas ka, after all na mag-preach dito at makinig tayo at wala tayong gagawin, nasa sayo na yan. Nasa sayo na yan, kapatid. Ayaw ng Diyos na may Kristiyano naghihirap. Ayaw ng Diyos na may Kristiyanong nasasaktan. Pero kahit nasasaktan, may naghihirap, iba pa rin yung alam mong may Diyos na itatayo ka. Alam nyo ba mga kapatid, kahit na may problema, kung alam mong ang Panginoon kakampi mo, mapayapa ka pa rin mabubuhay ng maayos. Kahit alam mong may kapos, hindi aabot, alam mong ang Diyos ang magiging comfort mo. And this is our church. This is our church. Purely preaching God's Word. At ito lang ang kaya kong gawin mga kapatid. Hindi ko lahat mapupunan. Pagdating sa mga karnal na bagay, hindi ko lahat mapupunan mga kapatid. Kapos ako, kulang ako. Kayo na po ang bahala. Sa mga anak nyo na nagsilapit, Panginoon. O Panginoon, increase our faith. Tulungan nyo ang inyong mga anak na nagsilapit. Kahabagan nyo sa Panginoon. Upang lagi sa kanilang buhay ay merong pagtatagumpay. Nandun lagi ang pag-uunawaan. Laging kayang gawin ang para sa iyo. O Panginoon,
lumalapit po kami sa inyo bilang iglesia. Pagpalain niyo po ang inyong mga salita ay sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Everybody say, Amen at Amen. Alright. Again, tapos na tayo. Almost na tayo. At tayo po ay aawit na ng Welcome to the Family. Kamayan po tayo. Again, ang ating pong announcement kaninang umaga, ipag-pray po natin ang ating month of December. Lahat po ng family will be given a chance or blessing na makaawit sa Panginoon. At andyan ang Pastor Sam para po umagapay sa ating accompaniment. And then, yung ating pong post-celebration ng ating Christmas party, standby lang po tayo. Meron ba tayong gift giving dati? Wala na tayong mga katulad na ginagawa sa labas na may munito-munita pa. Wala na tayong ganun no? Lahat talagang uuwi ng masaya, lahat ay uuwi na may regalo. So again, sa lahat po ng ating extension teachers, mga 5 lang siguro na family ang invite ninyo. Okay? 5. So kung meron tayong 5 na bisita sa 4 na extension, ay 3, kasi yung isa pala dito. So meron tayong probably mga 15 families that will be coming. Tama? Kasi yung pang-4 dito Okay? So, invite them to come, join with us sa ating celebration, sa ating pong Christmas party. Just purely a thanksgiving natin sa Panginoon. At kasabay na din po dyan yung ating gift giving, yung ating pagbibigay ng mga regalo. Handa na po ba kayo mga kapatid sa ating mga gift giving na gagawin? And then, yung ating culmination po ng ating first fruit giving, pag yan po ay pumasok na, ay purihin ng Panginoon mga kapatid. Ang sabi sa akin ng mga kapastoran, nagtanong nga ako Pastor, paano pagka may faith promise sa mga tao, nagsimula kayo ng mid-year, tapos throughout December ay nangako. Ilang porsyento pumapasok? Alam niyo sabi nila sa akin, mapalad na kapag umabot ng 10%. May narinig naman ako, umabot ng 80% yung giving nila. Ang church nila, nag-average din ng 50, 60, 70, ganyan. Pero naibibigay, probably 80%. Mga kapatid, kung yan ay mangyayari, at blines ka ng Panginoon, pagkatapos mo magbigay, uulitin mo uli. Bakit? Kasi naranasan mo na pagpalain ka ng Panginoon. Kaya kung gusto mo pang pagpalain, pagkatapos mo makomplete yan, ibibigay mo uli para sa Panginoon. Mangangako ka uli. Kaya ganun po ang gagawin po natin sa ating church. Kasi pagka hindi natin itinuro po yan, at wag na wag po kayong maniniwala din sa mga turo sa mga social media about tithing, about first fruit, na ang pagtuturo daw ay sa dyablo. Mag-ingat po tayo dyan. At talagang ile-label nila sa YouTube, sa mga, anong tawag yan, sa mga podcast. Kapag ang pastor nyo ay nagtuturo ng tungkol sa tithing, sa first fruit, that is demon, sasabihin nila. That is during only Old Testament. Mga kapatid, delikado yon. Kasi nile-label niya pati ang local church na makisama sa ganon. Pagka kanyo, napakinggan nyo mga kapatid, at mahina yung pananampalataya, paniniwalaan nyo yun. Paniniwalaan nyo yun. Yun pa man din, gustong-gusto yun ng mga turo ng mga hindi nagbibigay sa Panginoon. Kita ko mula, sabi yung pastor na yun, hindi daw pala dapat nagbibigay ng tithes. Mga kapatid, kung walang tithes at saka mga offering natin, ano ang magiging basihan ng Diyos sa pagpapala? Ano ang gagamitin ng Diyos? Sabihin ko sa inyo, walang basihan Kaya nga sinabi ng Panginoon, 10% tithe. Yun lang. And then may offering tayo sa Panginoon. May sacrificial giving tayo sa Panginoon. At sa pamamagitan nun, yun ang gagamitin ng Diyos para pagpalain ka. Okay? So I hope mga kapatid ko, meron kayong katanungan pagdating sa mga giving, approach me personally.
Papaliwanag ko po sa inyo. Kung nagdududa naman kayo sa pera, mga kapatid, ipapakita ko po sa inyo yung account natin. Okay? Alam niyo mga kapatid, ulitin ko ulit mga kapatid, naa-amaze ako sa ginawa ng Diyos. Hindi ko rin ine-expect. Suddenly, at the middle na may pangangailangan tayo before the anniversary, mga kapatid, dumoble pa. From 25,000, may naipon ang young people na 2,500, ang adult natin nakaipon ng 10,000. So, yung 25,000 na iniisip ko mga kapatid, halos nasambut na. Ibig sabihin, mapupuna na yung 25,000. And then suddenly mga kapatid, out of nowhere, may nagbigay sa pastor ninyo ng 40K para sa gawain ng Panginoon. Ay, hindi yata kayo nakikinig mga kapatid. Mga kapatid, nakikinig ba kayo? Kaya magtapat kayo, hindi yung pupunta kayo sa church. Lagi, ang dala ninyo, barya, 20 pesos. Eh, pastor, yun ang laman ng puso ko eh. Bakit yung hinuhusgahan? O sige, magtaka ka rin, bakit 20 pesos lang din ang tinanggap mo sa Panginoon? Di ba? Sinusukat natin minsan eh. May magaling yung logic kasi natin eh. Lalo kapag nagtatrabaho ka na, may blessing ka na sa Panginoon, ayusin mo na yung giving mo sa Diyos. Okay? Eto mga anak ko ayusin nyo rin ang giving nyo sa Panginoon. Okay? Kaya magtapat po tayo. And last, mga kapatid, and last. Congratulate natin si Kuya Shem, ha? Kuya Shem, ha? Ilang place siya sa kanyang karera? Second place. Tapos yung kanyang mga nakalaban, mukhang matatanda na, lalaki na. Pero malalaking bulas din, ano? Matatagal na sila. Ito parang novice pa lang to eh. Pero sumabay doon sa mga magagaling, ano? Kaya mga kapatid, magkakaroon tayo ng mga F1 rider dito. Ha? Hindi, kanya ay hindi, ano yung kanya? Anong category kanya? Ano ba yung? Intermediate ng karting. Okay? Yung 4 ang gulong, tapos, mga kapatid, yung talagang nakalapat yung pet mo doon sa ano. Yun, talagang ano. Sana makita natin yung sasakyan mo na yan dito. Ha? Pwede ba umakyat dito sa silangan? Hindi yata pwede. Pagdating mo dito, katawan na lang no? Wala na yung mga gulong. Salamat sa Panginoon. May ano tayo, meron tayong, anong tawag sa mga ganyan? Sports din yan pero very extreme din yan, ano? Motorsports, ano? Okay. Salamat sa Panginoon. And then, si Sister Eliza. Sister Eliza, ilang ka? Pang-ilang ka dun sa competition mo sa school? Kasi may ilulundo ko pagkatapos nito. Manila Division, representative ng Pugoso, dinala sa Manila. Nakipag-compete sa mga... Asan ka na, Eliza? Bakit di ka nagkukwento? Ikaw. Ha? Baka mag-sample na naman. Pwede, no? Pwede. Sample. Sample. Wala na, nagkamot na naman ng ulo. Wala na, talo na naman. Okay, anyway. Congratulations, anak. Pang-ilang ka? Pang-5. Out of ilang school? 20? Wow, dami, ha? Grabe, purihin ang Panginoon, ha? Magaling. Palakpakan nga natin itong mga anak natin. Yan, salamat sa Panginoon. Ano pa? Baka may nakalimutan pa ako. And then, last week of November, may mga nagpasa na. Dito na ako lulundo, kaya ako kinocongratulate nyo lahat. Last week of November, mga kapatid, ipasa na ninyo ang inyong grades para sa second quarter. At si Pastor ay mag-iipon na ng regalo sa mga anak natin na nagsusunog ng kilay para makakuha ng 90% na grado sa kanyang school. Alright? Sino rito ang nakapagpasa na? Taas ang kamay. 1, 2. 2 pa lang. 2 pa lang? 3. Meron ka na? Meron ka na, Venus? 4 pa lang. 4 pa lang. Anyway, basta ibigay nyo na kay Ma'am Joyce yan para makwenta ko na po yan. At masaya rin naman ako pagka kayo ay nagtatagumpay sa inyong mga pag-aaral. Alright? So may nakalimutan pa ba tayo? Ang may mga birthday ngayon, tayo na kayo. Ang may mga wedding anniversary, tayo na kayo. Aawitan namin kayo at nangako na may karaoke na tayo. Tayo.
Friday. So, awitan na natin ngayon. Wedding Anniversary, Preacher Lester and Ma'am Sheila. Ikaw naman ay November, sa Sunday ka pa. Wedding Anniversary, 30. Sa Sunday ka na namin awitan. Ha? Eliza, akyat ka na rito. Awitan ka namin. Pero magpapakain na kayo ngayon? Awit talaga. O sige, awitan na namin. O Tuesday, birthday niya. 24, Tuesday. O tama-tama. Maghahanda ka pa sa Wednesday? Maghahanda pa ba kayo sa Wednesday? O, ay, dami nating cake ah. Oh, grabe to. Happy birthday, Ma'am Joyce. Ano po? Naku, grabe mga anak, marami tayong cake. Okay ha? Saya to. Diabetes to, mga kapatid. Happy birthday, Mami Carmelita. Oh, wala tayong wedding anniversary. Hati-hati na lang tayo. Okay, o sige, awitan natin sila. Nagyoyosi ka pa pala, Preacher Wilson. Awitan natin sila. O yun, o good. Naku, wala tayong cake ng wedding anniversary. O di bale, lahat na to, sabay-sabay na, sama-sama na lahat to. Ha? Meron pa? Ito, ano to? Ano birthday? Sino may birthday? Turo ka ng turo eh. Okay, wala na po ba sa tabi ninyo? Okay, ready? Awitan po natin sila. Happy birthday to you. Happy anniversary to you. Pagsamahin na natin ha. Ready, sing. Happy birthday to you. Happy anniversary to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy anniversary. Oh, happy anniversary to you. Pwede patuloy yan. Go, mabilis. Go. Happy birthday to you. Happy anniversary. Ayun, mami. Patapa mo si Ma'am Sheila. Happy anniversary. Happy birthday to you. Happy anniversary and happy birthday. Mga kapatid, pag may mga ganito, huwag kayong uuwi na hindi nyo man lang nabati. Lapitan nyo lang, sabi nyo, happy birthday, happy anniversary. Sa mga handaan ganyan, pumunta, kumain, hindi naman nabati yung celebrant. Alam nyo ba yung may mga ganong pinupuntahan? Pagka may mga ganon kayong pinuntahan, lapitan nyo yung nagsa-celebrate, sabi nyo, happy birthday, kahit wala kayong naabot. Okay, Ate Eliza, ikaw muna. Thank you po. Thank you. Handa, kinantahan ka namin. Sample na lang. Ito, napakamot ka rin naman. Ayan, purihin ng Diyos sa ito another month ulit. Ayun, purihin ng Diyos sa panibagong taon ulit na nagagamit yung buhay ko para sa Kanya. Yun lang naman lagi ko hinihiling sa Kanya. Tsaka sobrang answer prayer na lahat. Ang gusto na lang po namin ay yung mga mahal namin sa buhay ay mailapit. Patotoo lang kasi ako hindi naman ako mahilig mag-wish, pero alam mo ang Panginoon talaga pag inuuna mo siya, kahit di mo na hinihingi, binibigay niya. Lalo na sa mga pamilya natin. Yun lang, pray lang mga kapatid, lagi namin pinapanalangin yan. Hindi lang kami, hindi lang tayo. Hanap pa tayo ng mga individual at saka mga pamilya na pwede pa nating mailapit sa paanan ng Panginoon. Tsaka yung panalangin mga kapatid, pinakamahalaga yan sa atin. Nawa, hindi lang every Wednesday, kahit sa bahay, kahit simpleng panalangin lang maibigay natin sa Panginoon, napakabiyaya. Yun naman po. Thank you rin po sa mga bumati at saka sa mga nag-advance na. Thank you. God bless. Thank you. Thank you po. Makita ko lang po kayo na naglilingkod, nagtatapat sa Panginoon. Okay na po ako. Thank you po. Ako po hindi. May Gcash po. So, maraming pong salamat. Hello. Gcash ulit. Oh, dami G.
Hindi po. Maraming salamat po sa inyong mga pagbati at mga panalangin para sa aming pamilya. Amen. Nawa ay patuloy tayong sama-sama mag-God sa Panginoon. Charles, sir? Salamat po sa lahat ng bumati at babati pa at 0925-733-1029. Sige, salamat po sa Panginoon. Okay. I-QR code mo na lang yan. O, sige, sabay-sabay na kayo mag-blow. 1, lapit na kayo. 1, 2, 3. Yung walang laway, ha? Baka yan. Yo. Wala na. Kapanis. Okay, palagpagan po natin sila. Alright, salamat sa Panginoon. Okay, hatiin ito. Tapos ay i-distribute natin para sa lahat. Okay? Meron pa ba tayong nakalimutan? Ano bang pagkain natin dyan, Tatay Wilson? Karyoka lang. Oh, diabetes na naman yan. Okay na. Okay, makakapag-wait kayo, makapaghintay kayo, walang problema. Tapos ito naman ay, Sister Venus, meron ba tayong lalagyan para dito? Pagkahati, kamay na lang. Kamay na lang. Dadami pa yung ano mo dyan eh, okay? O sige, may nakalimutan pa ba tayo? Lahat ng mga batang tinuturuan sa extension classes, tayo kayo, tayo. Tayo lahat. Ayan. Ang hirap ng daming anak. Okay, o sige, makakaupo na kayo. Alright, welcome din natin sa ating kalagitnaan. Ate Angelica, anong pangalan nung katabi mo uli? Angela? Sheena, tayo ka. At welcome natin sa Ate Sheena. Sa pangalawa o sa pangatlong pagkakataon, siya po ay nakakasama natin. Tayo ka, te. Tayo ka. Ayan. Kasama mo yung mga kapatid mo? Walang dito sila? Wala. Okay. Si Ate Helen din. Oo, birthday din pala ngayon. Oo, magkakasunod. Okay. So, salamat. Nanonood. Sa Ate Helen. Ate Helen, happy birthday, ha? Pagaling ka sa Panginoon. December, babalik kami dyan. And then, ang mag-asawang Gerald and Angelica. Puro angel yung mga nandito, kaya pala parang nasa langit kayo dyan, Puro angel. Angelica, tayo ka nga, Angelica. Baka hindi ka nila nakikilala. Ayan. Gerald, tayo ka rin. Tayo ka. Ayan. Purihin ang Panginoon. Hopefully, makakasama natin sila every week na rin, po. At pag-pray natin ang pamilya ni Sister Carmelita, De Guzman and Belen family. May nakalimutan pa ba tayo rito? Okay, wala na po siguro. Tumayo na po tayong lahat. At sino ba magaling dito? Sino ba magaling maghiwa-hiwa? Para na sa ganun, Sino magaling? Si Mami J. Mami J, ikaw daw. Mami J, ikaw na bahala dito, ha? Tayo na po tayong lahat. Salamat sa Panginoon. At ang dami natin mga babies, Ayan. Ganyan talaga. If you cannot win them, produce them. Let's pray, mga kapatid. Manalangin na po tayo. Bow your head. Mga kapatid. Mga kapatid, tayo na kayo at ako'y magbibigay na ng blessing sa inyo. Let's pray. Nalangin na tayo sa Panginoon. Let's pray. And then, ang ating pong sevenfold amen pagkatapos po ng panalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa naganap na gawain dito po sa Silangan. Salamat po sa lokal na iglesia na kung saan ay tinitipon ninyo ang inyong mga anak kasama po ng mga bisita at kaibigan upang sila'y makakilala at makasama rin po sa pananambahan. Purihin ang iyong dakilang pangalan, dakilang Diyos, sa mga nagamit nyo sa pulpito, sa programa, sa pagtugtog. Higit sa lahat, dakilang Diyos, sa pangangaral ng iyong mga salita. Dalangin ko, dakilang Diyos, na hindi lamang ito manatili sa aming mga tainga, kundi ito'y magbulay-bulay sa aming puso't kaisipan. Manatili, Panginoon, ang maliit na tinig ng banal na Espiritu. Paalala na kami mabuhay na may pananampalataya
upang kami magtagumpay. Sa pagtataas po ng kamay ng inyong alipin, patuloy niyo pong igawad ang inyong biyaya at pagpapala, kagalingan, pagtatagumpay sa bawat isa at sa bawat pamilya. Salamat po Panginoon maging sa mga nagdiwang ng kanilang kaarawan, ng kanilang anibersaryo. Pagpapalain niyo po ang kanilang buhay at patuloy niyong masumpungan na sila'y nagtatapat at naglilingkod sa inyo. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming panalangin sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Sevenfold amen. Magandang umaga at pagpalain tayo ng Panginoon. Magkamayan po tayo habang inaawit po natin ang Welcome to the Family.